Dahil buwan na naman ang Mayo, simula na naman ng mga sagala. Pero sa Marikina, hindi mga dilag ang rumampa, kundi mga bading. Ano naman kaya masasabi rito ng Simbahang Katoliko? Saksi si Isay Reyes. Mga reynang nakasuot na makukulay na gown ang bumida sa taunang pasagalan ng Santa Elena sa Marikina City. Pero hindi pinakamagagandang dalaga ang rumampa, kundi mga bading. Bawat isa may gimmick mula sa tema, makeup, gown, pati nga float. Ang Reyna Imperatriz umuwi pa raw mula sa US at ang float at gown niya ginastusan ng kulang-kulang 100,000 piso. Kasi sa Amerika wala namang ganito, titular, Kasi sa Pilipinas lang natin ginagawa ito, na magkaroon sa Santa Cruz ng mga transsexual like this. And of course, it's a big chance and opportunity na maging imperatriz sa Marikina. Dinarayo daw ang sagalang ito ng mga bading. Sa ngayon taon ay umabot sa 100. Lagi niyo po tinaabangan. Andiyan yung anak ko eh. Bakit niyo po siya pinapasali? Ha? Wala lang, gusto niya eh. May 40 taon na rin daw ang sagala ng mga bading. Kaya ang ibang kalahok, paretiro na. Pagbigyan naman natin yung mga bata. Kasi going na kami sa, alam mo na, everyone's going older. Masaya. Last ko nung 1990 pa. Hindi naman tinutulan ng ilang taga-simbahan ang pagkakaroon ng sagala ng mga bading. Pero wag na raw sana itong tawaging Santa Cruzan. We are not discriminating anyone, pero we would like to put to right what is right. Relihiyosong tradisyon daw kasi ito ng mga Katoliko na kumakatawan sa paglalakbay ni Reyna Elena sa paghahanap sa krus na pinagpakuan kay Kristo noong panahon ng mga Romano. If this is a representation of our religious belief and our religious tradition, we don't have to change any characters that is there. Kung babae ang karakter, babae ang gaganap. Kung lalaki ang karakter, lalaki ang gaganap. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi. Sa Showbiz Saksi, pasok sa top 4 ng American Idol Season 11 ang may dugong Pinay na si Jessica Sanchez. Kaya ang fans ni Jessica nagbubunyi lalo't buhay na buhay pa rin ang kanyang pag-asa na maging bagong American Idol. Darito ang report. Dalawang elimination na lang ang kailangan lagpasan ni Jessica Sanchez at tiyak na ang pwesto niya sa finale ng American Idol Season 11. Sa elimination kasi this week, idineklarang safe at kabilang sa top 3 performers ang may dugong Pinay na si Jessica. Ang pag-awit niya sa kantang You Are So Beautiful, pinuri ng AI mentor na si Jimmy Iovine. Pero ang rendition niya ng Proud Mary, masyado raw mature at sexy para sa kanya. Ang na-eliminate this week si Skylar Lane, ang country girl from Mississippi. I didn't expect to go home tonight, but when it came down to me and Holly, I started to expect it. Ngayong di nakasama sa top 4 si Skylar, sino kaya ang napipisil niyang mananalo? I'm not rooting for anyone in particular. I love all of them. Holly and Josh are my best friends here, but I can't pick favorites. Habang papalapit na ang finale, patuloy rin ang paglaki ng fanbase ni Jessica sa Amerika na kilala sa tawag na Blue Jays. Pero syempre, di pa uhuli ang Certified Blue Jays sa Bataan kung saan nagmula ang ina ng 16 anyos na singer. Proud sila at pasok sa top 4 si Jessica. Masaya kami kasi sobra top 4 na po si Jessica Sanchez. Sana po sa lahat ng mga taga-Bataan na may kamag-anak po sa Amerika, supportahan po natin si Miss Jessica Sanchez. So proud of you, Jessica! We wish all the best. Good luck! Napapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Para sa Saksi, Dano Tingkong, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang tunay na buhay at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging Saksi.